Hello at welcome sa aking channel. Recap natin ngayon ang anime na I'm Quitting Hero Wing. Simulan natin sa episode 1 and 2. Siya si Leo Demon Heart ang nagligtas sa sangkatauhan nung natalo niya ang Demon Lord. Laking pasasalamat ng lahat sa kanya subalit ang tanging mismong hari nila ay hindi ito gusto dahil takot siya sa kapangyarihang taglay ni Leo. Sa takot niya kay Leo ay trinaydor niya ang hero at itiniwalag pa nga sa kanilang kaharian dahil sa takot ng hari na baka agawin ni Leo ang trono niya. Siyempre ito ay ikinagalit ni Leo at nagdesisyon siyang maghiganti at umanib sa mga mismong demon na nakalaban na niya noon. Kaya nagsimula si Leo na maglakbay patungo sa isang palasyo kung saan naroon ang mga demon na balak niyang kampihan. Pagkadating niya ay nakita niyang malaki ang nasira sa loob ng palasyo pero nagpatuloy siyang pumasok at dumiretso sa may throne room. Sa loob ng throne room ay nakilala niya ang Demon Queen na si Echidna at kasama din niya ang 4 na magigiting na followers niya kilala bilang 4 Great Generals. Lumapit si Leo sa kanila at tinanggal ang hood ng jacket niya at nagpakilala na siya yung dating hero na nagligtas sa mga tao. At sinabi niya na nandito siya para mag-apply bilang isang miyembro ng army ng Demon Queen na si Echidna ngunit hindi nasiyahan si Echidna sa kanyang sinabi. Sa galit niya ay ginamitan niya ng fire magic si Leo ngunit ang kapalang niya ang nasunog at kinumbinsi siya lalo ni Leo na sa tulong niya ay lalakas pa lalo ang kanyang army. Pero nagpatuloy lang ang Demon Queen sa pag-atake kay Leo habang tinatanggihan ang bida kaya ang ginawa ni Leo ay humingi ng tulong sa 4 na generals ng Demon Queen. Pumayag naman sila sa hiling ni Leo at nagmeeting sila at sinabi nila na noon ay nagtangka si Queen Echidna na sakupin ang mundo ng mga tao. Kaya tinipon ng hari ang lahat ng mga malalakas na mandirigma sa kaharian para labanan ang mga demon. Pero si Leo lang ang tanging nakagapi sa mga demon at habang nagkukwentuhan sila ay naalala na ni Leo kung paano niya nakilala at nag-api ang 4 na generals noon. Ang unang general ay si Edward na isang dragon at sina Leo ay naglaban gamit ang espada. Nanalo si Leo sa laban na iyon at ang ikalawang general naman ay si Melnes na isang kalahating demon at kalahating tao at natalo siya sa lakas ng magic ni Leo. Naalala din ni Leo ang ikatlong general na si Lily ngunit nalimutan na ni Lily kung sino siya nung una silang nagkita. Inalagaan siya ni Leo ngunit nung bumalik na ang kanyang mga alaala ay inatake niya bigla si Leo at syempre natalo si Lily dahil malakas si Leo. Ngunit dahil sa tradisyon nila ni Lily na dapat nilang pakasalan ang nakatalo sa kanila ay nabighani siya kay Leo mula noon. Ang huling general ay si Stein na isang makapangyarihang succubus na gumagamit ng magic at natalo siya kay Leo nung ginamitan siya ng barrier na kayang pigilan lahat ng uri ng mahika. Nadiskubre kasi ni Leo na mahina si Stein sa isang close combat na laban kaya madali siyang natalo ni Leo. Gusto ni Stein na naibahin ang kanilang pinag-uusapan kaya tinanong niya si Leo kung bakit ba gusto niya talagang sumali sa Demon Army at kung ano rin ang dahilan. Kaya sinabi ni Leo ang tunay na dahilan at ito ang kanyang sinabi sa 4 na general. Pagkatapos daw ng napakatinding laban nila Echidna at nung natalo na niya ito ay bumalik siya sa capital city kung saan siya nakatira. Pero nung dumating siya doon ay napansin niyang iba na ang tingin ng mga tao sa kanya na parang pinagchichismisan na siya at takot pa nga ang mga tao doon sa kanya. At maya-maya ay nadiskubre niya na kumalat pala ang balita tungkol sa sobrang makapangyarihan ni Leo at dahil doon ay natakot ang mga tao sa kanya. Natakot ang mga tao na baka maging masama si Leo at gamitin ang lakas niya para patayin ang lahat ng tao sa lugar kung saan siya nakatira. Kaya ang ginawa ng hari para mapanatili niya ang kasiyahan ng mga tao sa lugar ay ipinatawag niya si Leo at pinasalamatan dahil prinotektahan niya ang tinatawag na Philosopher's Stone na sobrang napaka-importante daw. Pero pagkatapos ay sinabihan niya si Leo na dapat na siyang umalis sa lugar nila sa lalong madaling panahon dahil takot ang mga tao sa kanya. Kaya mula noon ay umalis si Leo at naglakbay sa saan-saang dako ng mundo. Siya ay lubhang nalungkot sa sinapit niya hanggang sa narinig niya na si Echidna ay nagre-recruit ng pwedeng sumali sa kanyang army. Kaya naisip ni Leo na baka pwede siyang sumali sa kanila kaya naghanda siya para ipakita kay Echidna ang kanyang mga kakayahan. Dahil kung gusto ng mga tao na mawala na si Leo sa mundo ay uunahan na niya ang mga tao dahil sa ginawa nila sa kanya at naniwala naman si Stein sa ipinahayag ni Leo. Kaya nagdesisyon si Stein na pwede na siyang sumali sa Demon Army sa isang kondisyon na kailangan niya muna itong patunayan sa loob ng 1 buwan. At mamanmanan siya ni Stein na araw-araw ngunit may problema pa sila dahil hindi pa alam ni Queen Echidna na tinanggap na pala ng mga general si Leo bilang miyembro ng army niya. Pagkatapos ng meeting ay pumasok ulit si Leo sa loob ng throne room habang iniisip ang magiging trabaho niya bukas bilang miyembro ng Demon Army.
Dahil nung hero pa siya ay muntik na niyang maubos ang lahat ng Demon Army kaya panay ang recruit ni Echidna ng mga pwedeng sumali. At may bigla siyang naalala tungkol kay Echidna nung araw na nakita niyang inutusan ni Echidna ang tauhan niya na walang papatay ang tao dahil gusto niya ng maayos na pamumuno. Naging curious si Leo tungkol doon at nagtangkang tanungin si Echidna dahil ginawa niya yon matapos niyang makapasa sa test na binigay. Sa sumunod na araw ay napakaagang gumising ni Leo at handa nang magtrabaho. Pumunta siya sa kwarto ni Steiner ngunit nakalock ang pinto kaya ginamitan niya ng magic para mabuksan at ginising niya si Steiner. Sinabihan niya si Leo na umalis muna dahil gusto pa niyang matulog ngunit hindi sumuko si Leo dahil dapat na niyang gisingin si Steiner. Kaya iniba niya ang kanyang boses at ginamit ang boses ni Echidna gamit ang kanyang magic dahil baka makinig si Steiner dito. Nagising bigla si Steiner na sobrang takot at nataranta dahil boses ng kanyang reyna ang kanyang narinig. Agad siyang nagsaysay ng report tungkol sa mga bagay na dapat baguhin sa army. Ngunit pagkatingala niya ay nakita niyang si Leo lang pala ang kanyang kausap at ito ay lubha niyang ikinagalit dahil sa ginawa ni Leo na paggaya sa boses ni Echidna. Inatake niya si Leo gamit ang kanyang magic sa sobrang pikan niya ngunit pagkatapos nilang magtalo ay nagbihis si Steiner at pinuntahan kaagad si Leo sa opisina niya. At sinabi niyang hindi pa maganda ang kalagayan ng Demon Army. Nung inatake kasi ni Leo ang palasyo noon ay napilitang umuwi muna ang mga demon sa kani-kanilang mga lugar para magpagaling ng sugat. Si Steiner lang ang naiwan nun sa palasyo kaya wala siyang choice kundi unti-unting ayusin ang napakalaking palasyo na siya lang mag-isa nung panahong iyon. Gustong tumulong ni Leo kaya inalok niya si Steiner na siya na ang gagawa sa mga mahihirap na gawain na kailangang matapos ni Steiner sa lalong madaling panahon. Sinabi pa nga ni Leo na kaya niyang ayusin ang tinatawag nilang mana reactors na kadalasan ay ang gumawa lang nito ang makakaayos din nito. Pero kaya daw ito ni Leo dahil kaya niyang pantayan ang magical energy ni Steiner. Bago siya magpatuloy sa kanyang trabaho ay nagpalit muna siya ng anyo bilang isang Dark Knight at tinawag ang kanyang sarili na Lord Onyx para hindi siya makilala ng iba. Paglabas niya ng opisina ay nakita niya ang babaeng nagngangalang Janet at tumingin kay Leo at pagkatapos ay tumakbo dahil natakot sa itsura niya. Pero binaliwala lang yun ni Leo at nagpatuloy sa kanyang gawain at matapos ang 30 minutes ay bumalik na siya sa opisina ni Steiner at sinabing naayos na niya ang reactors. Pagod na pagod si Leo kaya sinabihan niya si Steiner na kailangan niya munang magpahinga. Pero bago siya matulog ay may sinoman siyang parang mata na tinatawag na Mirage Eyes para mabantayan pa rin niya si Steiner kahit na natutulog pa siya. Sa tingin naman ni Steiner ay sobra na ang pagpapahinga ni Leo ngunit sabi ni Leo ay kailangan pa niya ng konting oras na pahinga. Lumipas ang 1 oras at nagalit na si Steiner kaya sinubukan niyang patayuin si Leo sa hinihigaan niya ngunit gumamit si Leo ng magic na gawing napakabigat ng kanyang katawan at walang nagawa si Steiner. Ngunit ito ay labis na ikinagalit ni Steiner at naghahanda na siyang gamitan ng malakas na magic attack si Leo sa inis niya. Ngunit biglang may kumatok sa pintuan niya kaya hininto niya muna ang kanyang gagawin. Si Janet pala at dala niya ang isang purple na talisman at ibinigay niya ito kay Leo at sinabing gumana daw ito ng napakabisa. At doon ay nalaman ni Steiner na binili pala ni Leo ang batong yun na tinatawag na amethyst galing sa isang legendary goblin. At pinuno ito kaagad ni Leo ng kanyang magical energy at minatch niya ito sa magical energy ni Steiner at tinuro niya din si Janet kung paano ito gamitin sa energy reactors. Humanap di si Janet ng 3 pang katao para may katulong siya dito at sinabihan din siya ni Leo na ipagpatuloy lang ang kanyang trabaho sa energy reactors. At nangako rin si Leo na kukuha pa siya ng maraming talisman para sa lahat ng nangangailangan. Dahil dito ay bumilib si Steiner sa ginawa ni Leo. At sinabi rin ni Leo na sobrang nag-alala si Janet sa kalusugan ni Steiner dahil parati na lang siyang nagtatrabaho at wala masyadong pahinga mula nung natalo sila sa digmaan. At sinabi ni Janet na pwede siyang humingi ng tulong sa kanya kung di na niya kaya at ikinatuwa naman ni Steiner ito. Sabi rin ni Leo ay dapat nahayaan ni Steiner na tumulong ang iba sa kanya at binigay niya kay Steiner ang isang papel kung saan ay iniayos na niya ang schedule ni Steiner sa trabaho. Ang nakamarka ng pula ay kayanan ng kanyang mga alalay at nagsuggest din si Leo na dapat niyang e-train ang mga alalay niya para hindi na siya gaanong mapagod. Pinasalamatan niya si Leo at inamin din niyang nagkamali siya sa hinala niya sa pagkatao ni Leo at sinabing excited na siyang makatrabaho si Leo. Nung sumapit ang gabi ay nagkita ulit si Steiner at Leo at sinabihan niya si Leo sa isang misyon tungkol kay Lily. Ang misyon ay nasa lugar kung saan napakalawak ng karagatan at ang mga dragon na naninirahan doon ay kaalyado ng Demon Army at siya ring nagsusupply ng kambing sa palasyo.
At ipinakita ni Stein kay Leo ang masamang plano ni Lily sa misyon kaya hiniling niya si Leo na sumama sa misyon na ito. At dito nagtatapos ang ating recap sa anime na ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe kung nagustuhan nyo ito. Abangan ang susunod kong upload. Hanggang sa muli at mag-ingat po tayong lahat.